Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinyon at komentaryo hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa usapang Boxer Shorts, kamakailan sa episode ng Fast Talk ni Mr. Boy Abunda, lumabas bilang panauhin ang artista at boksingero na si Eman Bacosa Pacquiao, ang anak ng ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Half-brother din po ni Eman itong si Jimwell Pacquiao. Maganda ang kanilang naging usapan, pero tinanong ni Mr. Boy Abunda itong si Eman kung sakali na may mag-offer sa'yo na harapin sa boxing ring sa isang totoong laban ang iyong half-brother na si Jimwell Pacquiao, papayag ka ba? Maganda naging tugon nitong si Eman. Ang sabi niya, hindi, sapagkat wala namang masisiyahan kung sila yung maglalaban ni Jimwell sa boxing ring at baka masaktan pa ang kanilang ama na si Manny Pacquiao. Dagdag ni Eman, mahal na mahal niya ang kanyang half-brother na si Jimwell. Magandang kasagutan mula kay Eman. Pero tayo mga boxing fans, mga kaibigan, ay nag-isip, pwede ba talagang maglaban sa boxing ring, sa isang totoong laban, ang dalawang magkapatid? Meron na bang sitwasyon kung saan talagang naglaban, nagsapakan sa boxing ring ang dalawang magkapatid, ang dalawang magkadugo? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa Boxer Shorts. Babalikan po natin ang history ng professional boxing para malaman natin ang kasagutan sa tanong na yan. And of course, bibigyan na rin namin kayo ng assessment so far sa karera ni Jimwell Pacquiao at ni Eman Bacosa Pacquiao. Lahat ng ito, dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, ating pag-usapan ang naging magandang katanungan ni Mr. Boy Abunda kay Eman Bacosa Pacquiao nang naging panauhin si Eman sa programang Fast Talk ni Mr. Boy Abunda. Tanong ni Mr. Boy Abunda, Eman, kapag may nag-offer sa iyo na harapin sa totoong laban sa boxing ring itong half-brother mo na si Jimwell Pacquiao, papayag ka ba? Negatibo ang tugon ni Eman. Ang sabi niya, wala namang masasayahan sa ganong klaseng laban, baka masaktan pa ang kanilang tatay na si Manny Pacquiao at mahal niya ang kanyang half-brother na si Jimwell Pacquiao. Suma total para kay Eman, blood is thicker than the glove. Pero ang tanong, pwede ba talagang magharap sa boxing ring sa isang totoong laban ang dalawang magkapatid? Yes, mga kaibigan, wala pong prohibisyon, walang alituntunin na nagbabawal sa dalawang magkapatid na maglaban sa isang totoong boxing match. In fact, nangyari na po ito sa history ng professional boxing. Pero aaminin ko sa inyo, iilan lamang ang mga sitwasyon kung saan naglaban ang dalawang magkapatid sa boxing ring. Sapagkat, number one, sabi nga po natin, hindi pa talaga nakikreate yung senaryo kung saan kampiyon ang isang boksingero at number one contender para sa kanyang world title ang kanyang kapatid. So hindi pa nakikreate yung ganong klaseng sitwasyon. Pangalawa, para maglaban ang dalawang magkapatid sa isang boxing match, kailangan pareho ang kanilang timbang. They have to fight in the same weight class. Sapagkat ang boxing, mga kaibigan, ang sukatan niyan ay hindi tangkad. Ang sukatan diyan ay timbang ng boksingero. Kung pareho ang inyong division, ay pwede kayong maglaban. Bakit hindi? Sapagkat wala namang ipinagbabawal ang WBC, WBA, WBO at IBF. And like I said, kapag ating tiningnan ang history ng pro boxing, ay meron ng ilang pagkakataon na nagharap ang dalawang magkapatid. Simulan po natin sa taong 1930. Yes, mga kaibigan, ganun katagal ha, 1930. In January 1930, dalawang welterweight boxers mula California ang nagharap. Siya po ay si Paul Negri at si Frankie Thomas. Nanalo by 4-round decision si Paul Negri. Lingid sa kaalaman ng mga nanunood,
ay magkapatid po ang dalawa sapagkat lumalabas yung Frankie Thomas ay isang alias lamang. Ang totoong pangalan ni Frankie Thomas ay Frankie Negri. Sila yung magkapatid, mga kaibigan. Sila yung magkapatid. Si Frankie Thomas, noong panahon na yon, ay paritiro na. Samantalang, bago pa lamang sa boxing, si Paul Negri. So, naglaban sila at natalo nga itong si Frankie Thomas na ang totoong pangalan ay Frankie Negri. So, yan ang rare situation na naglaban ng dalawang magkapatid in a professional boxing match. Now, fast forward tayo ng konti, mga kaibigan. In June 1993 naman, dyan sa Tokyo, Japan, ito maganda. Dalawang Japanese boxers ang naglaban para sa isang titulo, ang Japan Strawweight o Minimum Weight Championship, 105 pounds. Napakaganda na naging sitwasyon dito. Yung Japanese Strawweight title ay nabakante noong 1993 at ang top 2 contender ay magkapatid, si Kusuo Eguchi at si Katsuaki Eguchi. Magkapatid po sila. Mas matanda si Kusuo, mas bata yung Katsuaki. At pareho silang lumalaban sa minimum weight division. So nakita ng mga magkapatid, teka muna, bakante yung titulo. Tayong dalawa ang number 1 at number 2 contender, ay tayo na lang ang maglaban. Sayang naman ang pagkakataon. So, naglaban po ang dalawa noong 1993. At nung sila yung maglaban, abay parang totoong laban, talagang sapakan. Hindi mo isipin magkapatid ang Eguchi brothers. Pareho silang nasaktan. Pero pagdating ng round number 6, tumama ng malakas na uppercut itong si Kusuo at na-knockdown itong si Katsuaki. Nung bumagsak sa lona si Katsuaki, tumalikod itong si Kusuo, lumuhod at ayaw niyang tingnan ang kanyang kapatid na binibilangan ng referee. Eventually, itinigil ng referee ang laban, mga kaibigan. Alam niyo nangyari? Halos maiyak itong si Kusuo. Hindi niya ma-celebrate yung kanyang pagkakapanalo by knockout kontra sa kanyang nakababatang kapatid na si Katsuaki. So doon pala nakikita niyo na talagang blood is thicker than the glove. Mangayak-ngayak si Kusuo Eguchi. Now that was a very rare fight, mga kaibigan, for a title. Although national title lamang, Japanese Strawweight o Minimum Weight Championship. Pero yan, magkapatid, naglaban. Very, very rare situation, mga kaibigan. Ngayon, takbo naman tayo. Late 1980s, around 1987, mga kaibigan. Rank number 3 ng IBF sa middleweight division ang boksingerong si Robbie Sims. Si Robbie Sims ay half-brother ng noong world middleweight champion na si Marvelous Marvin Hagler. So magkapatid at umaangat na sa ranking si Robbie Sims for a title shot. Pero noong 1987, natalo si Hagler ni Sugar Ray Leonard. Nagretiro na si Hagler after that fight. So hindi nangyari yung pagtutuos ni Hagler at ng kanyang half-brother na si Robbie Sims. Pero sinabi naman ng magkapatid, wala naman talaga kaming balak maglaban sapagkat iisang aming trainer, yung Petronelli Brothers. So no way na kami maghaharap para lamang sa titulo. Ang ginawa ni Robbie Sims, nung nagretiro na si Hagler, tsaka pa lamang niya pinursigi ang kanyang plano maging middleweight champion. Around 1989, lumaban siya para sa WBO Middleweight Championship, pero natalo po siya. So that's a very rare situation. Now, fast forward ng konti. Circa 2000 naman, around 2000 hanggang 2015, mga kaibigan, ang pinaka-sikat, ang pinaka-dominating heavyweights nung panahon na yon ay ang magkapatid na si Vitaly at si Vladimir Klitschko ng Ukraine. Si Vitaly ang matanda, si Vladimir ang mas bata. Pareho sila naging contender sabay. Pareho sila halos naging world champion. Halos pinaghatian nila ang mga titulo sa heavyweight division noon. Sila ang pinakasikat. Pero hindi po sila naglaban kahit pwede. Pwedeng-pwede sapagkat pareho ang kanilang weight class at sabay ang takbo ng kanilang karera. Hindi sila naglaban sapagkat ipinangako ng magkapatid na Klitschko sa kanilang nanay na never sila maghaharap sa boxing ring. Pero inamin ng magkapatid later on, inamin nila na sinubukan nilang mag-sparring. Katuwaan lang sparring. Ang problema, yung sparring ay naging totohanan halos.
mainit ang naging palitan ng suntok, mga kaibigan. At dahil doon sa nangyaring sparring na yon, ay muling nangako ang magkapatid. Nanay, hindi kami maglalaban. Sinubukan namin, sparring lang. Mukhang magkakasapakan kami ng totoo. So, yun, nangako muli ang magkapatid. So, lumalabas, mga kaibigan, bagamat nangyari na ang sitwasyon na naglaban ng dalawang magkapatid, in the end, very rare yan. Sapagkat, sabi nga ni Eman, blood is thicker than the glove. Ano? Pero alam niyo ba na si Eman at si Jimwell ay pwede talagang maglaban kung gugustuhin nila? Sapagkat pareho sila ng weight class around 135 pounds, lightweight. Hindi nagkakalayo ang kanilang timbang. Although in his last fight, pumalo ng around 138 ang timbang ni Eman Bacosa. Pero they fight almost within the 135 lightweight division. Pwede, bakit hindi? Pero siyempre, mas gugustuhin nila na may kanya-kanya silang tinatahak na landas sa boxing. Sapagkat magiging masakit nga kay Manny Pacquiao nga naman. Ano ba ang ating nare-receive na bilin sa ating magulang pag tayo iiwan, di ba? Sasabihin ng mga magulang natin, pag tayo iiwan sa bahay, wag na wag kayong mag-aaway. O di po ba? So, yan ang ino-honor ni Eman. Now, let's go back to Eman and Jimwell. Pareho po silang bago pa lang sa boxing. So, there is really no reason for them to fight each other. Mas maganda na they seek their own paths at hulmahin nila ang kanilang estilo sapagkat very raw ang dalawang boksingero. Now, I will be honest with you, mas tingin ko may potensyal yung Eman Bacosa kumpara kay Jimwell. Si Jimwell, 25 years old na, nakakadalawang laban, medyo late na ito sa boxing. Yung Eman, 22 years old, 5'10", 74-inch reach, mga kaibigan. Yan ang attributes, yan ang istruktura ng isang boksingero. Ang taas, ang haba ng braso. Ang problema ko lang kay Eman, mga kaibigan, ay bago siya mag-sparkle sa boxing, ay pumirma na ng kontrata sa Sparkle, yung talent agency ng GMA 7. Sana unahin muna ang boxing sapagkat may potential siya. Si Freddy Roach nga interesadong i-train siya, mga kaibigan. Pero alam nyo, hindi ko masising bata Itinago siya ni Manny Pacquiao sa matagal na panahon. Ngayon, everybody wants to get a look at him. Ay maganda ang postura ng bata no? Pero sabi ko nga, unahin sana ang boxing kasi hindi pwedeng part-time boxer Hindi pwedeng part-time boxer tapos part-time artista. Hindi pwedeng unahin yung karwahe sa kabayo, mga kaibigan. At may potensyal yung Eman pagdaturuan. Marami pa siyang lapses ngayon, depensa, yung kombinasyon, nababasa pa yung mga suntok niya, maluwag pa ang kanyang depensa. Pero nandoon yung istruktura, yung physical attributes. Sa tingin ko, sayang kung ika nga mapopokus lamang siya sa showbiz. So let's hope for the best for the fighting Pacquiao brothers. At yan po, mga kaibigan, ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Yan po'y karagdagang kaalaman lamang para sa inyo. Of course, kung alam nyo na, wala nang karagdagan yan. Maraming salamat po. We are now running at 116,000 subscribers. Hindi po tayo nagpapasubscribe. At maaaring hindi umaayon sa panlasa ninyo ang ating munting YouTube channel because we only offer analysis and commentary. Wala po itong mga videos ng mga laban sapagkat yan po yung nakaka-copyright. We just do analysis, mga kaibigan. Kung hindi sang-ayon sa inyo ang ating mga opinion, there is no need to subscribe to this channel. Follow other vloggers, mga kaibigan. Ito po yung alternative channel lamang. Follow other vloggers. Mas maganda po ang presentasyon doon, mga kaibigan. Ito po ay hobby lamang ng inyong lingkod. Pero para sa ating 116 subscribers who regularly tune in, maraming salamat po. Hindi tayo nag-iengganyo mag-subscribe. We do not monetize. So, sabi ko nga, 1-2 viewers, well and good for us. Maraming salamat, mga kaibigan. Do stay safe. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.